na nga putol na wiring sa utak. Ano yung wiring sa utak? Ang tawag na neuron, nerve. Kailangan maikunik pa yan, di ba? Ano nga bang pangalan mo? Hindi ko na nga maalala. Sino ka nga ba? O, ibig sabihin, matagal silang mag-connect. Nakuha? O, ayan, ha? O, mamaya na, para hindi kayo uuwi. Ayan, hindi nyo tapusin to. O, mahal ho ito. Ang bawat isa nito, magkano? 61? Kada po, mahal niya. 35. Customer price. O, 40 pesos. Tingnan mo, uuwi ka ng 40 pesos. Dapat kayo ang magbigay sa akin dahil akong nagsasalita. Pag mag-asawa, 80. Ano na ito? O, diba? Sabi ni Lord kasi, bigyan mo ako ng handog. Hindi naman si Lord nagkakape. Maghandog na lang ako sa inyo para kay Lord. Sa marketing plan, magtiwala ka, mag-commit ka sa marketing plan na talaga ito yung gabay na mag-asenso ka. Kasi alam kong napakasipag ninyo. Pero paano kaya yaman dyan at magkaroon ng effortless, nag-iisa ka lang? Sige nga, huwag kang magtinda. May kita, wala? Wala. Ilan po ang nyo, pwesto? Isa lang. O isa lang. So, ibig sabihin, buhay-buhay lang din isa lang. Kung gusto ka pa lang daw yumaman, kailangan meron kang pwestong kahit man lang 10. Bawat pwesto, kikita ka ng 2,000 a day. Ilan na po yun sa isang araw? Dahil 10 ang pwesto mo, ilan na po yun? 20,000 per day. Tama? Dahil 10. Paano kung isa lang, 2,000 ang niya? Meron pa daw araw na hindi siya makakabukas. Dahil walang paninda, bawas na. Paano kung hindi na siya makatayo din na arthritis na sa kakatayo doon ay tayo narayuman na dahil napapasma? Ayuman. Anak buhay. Tapos hindi na makasukli. Bakit hindi na mahawakan ng pila? Bakit tuwid na? Hindi na ako makaklose open. Paano ba ito? Ihawakan. Alangan sabihin mo. So, ibig sabihin, di ba, sir? Makamasa ka pa kaya kung may pasma? Sabihin mo na, huy, asan yung harina? Hawakan mo na lang. Gagaling mo na lang sa paa. Di ba meron tayong panahon na gano'n ang ating pakiramdam? Kaya magtiwala ka sa marketing plan na pag maunawaan mo, mabago buhay mo. Diba? Ang sekreto lang pala ng pagpapayaman ay pagpaparami sa sarili. Kung ikaw lang mag-iisa, gawin mo pa ba yan 5 years from now? Ano pangalan mo, ma'am? Biron? O, Biron, gawin mo pa ba yung ginagawa mo 5 years from now? Anong buhay mo kung ganyan palagi? Alam mo na ano? Walang pagbabago. Kaya baguhin na natin through marketing plan. Unawain ha? Okay. Let them read the manual and business kit. Kailangan basahin niyo yung kit ha? Member na kayo, ma'am. Binasa niyo po ba ito? Anong sabi doon? May marketing plan po. May marketing plan po sa dulo, ha? May mga product. O, ikaw, matagal ka ng member. Nasilip mo ba to? Paano kaya yaman eh? Maitim pa ang logo nito. Tingnan mo, oh. Tapos unahan na, may kit. Ipapasok pa lang. Mga product, may marketing plan po sa dulo. O, ikaw, member ka na ba? Mag-member ka rin kasi siya nangangayaman kung wala kang ID. Ang yan, ID kasi. Oo, nabasa, may kit na ba po kay Mark? Asan yung kit nila? Mabasa pa Kailangan lang. yan. Pinasa gabi na. Hindi, ibigay mo na yung kit. O, di ba basahin nyo ito ha? Yan. Yan ang kit natin. Yung manual natin nandyan. Tapos, studying your partners, help them to prepare skills for prospecting. Help them to prepare their hot list, yung listahan ng pupuntahan. Mag-set ka na appointment, mag-BOM kayo, business opportunity meeting. Yung turuan ka kung paano magnegosyo. Tapos show them how to do the table closing. Yung pag-uusap natin ng downline mo o invite mo kung ano ang dapat pag-usapan. May tanong ba o mayroon ka bang gagawin para sa kanya? Then challenge your partner. This is a number of game. Accept rejection. The real income comes from sponsoring people. Then, kailangan mapagod ka sa paggawa ng network mo o grupo mo, bayad naman lang lahat.
Tapos, network building, lifetime, then, meron kang resulta. Totoo ho ito. Kaya magiging professional kayo ulit. Si Sir, electrician, hindi na ho kayo electrician. Manager na ho kayo sa DXN. Yung hindi pa manager, hindi na po siya labasira sa Bisaya pa. Manager na ho siya sa DXN. Meron na siyang isdaan, hindi na siya ang nagtinda. Meron na siyang sinasahuran. Bakit? Oy, maganda na kaya ang kamay ko. Ayoko nang mapagod dyan kasi may DXN ako. Sige, swelduhan kita para makatulong man ako sa'yo. Kasi sayang yung pwesto ko. O, di ba? Eh, kung hindi ka mag-DXN, teka lang, mahirap mag-supply. Magkari na bang kilo kasi sa'yo? Ano ba yan? Tapos, kuha mo nga ako ng isang isda, hindi ako makayupo, nahulog. Ano ba yan? Di ba, huwag natin hintayin yun, ha? Kasi mangyayari talaga yung pagtanda natin. Kasi isasarado na yung ating mga kasukasuan. Hindi na yan mag-lawak. Okay. Learn to, ano pa? Learn to stabilize your group, structural network. Kailangan maayos yan. Then close your partners, mag-build a relationship. Then kailangan matuto kayong mag-ayos ng inyong mga problema sa bawat isa, sa downline. Kasi meron po yung hindi pagkakaunawaan. Kaya ipapaunawa lang. Halimbawa, bakit yung resibo ko ganito? Huwag ka na mag-quit lang dahil sa resibo. Alamin mo, bakit yung dalan mo ginawa mo? Yung sulutan, ayusin natin ang bawal o yan dito. So kung may mga problema man kayo patungkol sa pagdidiksin, kausapin nyo ako kung hindi nyo makausap si Rex. Huwag kayong mag-give up lang agad dahil hindi na naunawaan. Tapos yung hanapin mo at pakiramdaman mo kung anong pangangailangan nila. Okay? Tapos, bigyan nyo sila ng sample ng pagpaplano, i-explain mo yan. Then, kung may tanong, halimbawa, tatanungin ka, uy, bakit ka nag-DXM? Matanda ka na. Anong ibabalik mo doon? Kasi ibalik mo daw yung tanong eh. Anong ibabalik mo doon, ma'am? Bakit ka nag-DXM ngayon pa? Matanda ka na. Anong itatanong? Isasagot mo doon? Ibalik mo yung tanong niya. Paano? Ako, ang sagot ko yan. Pag sa bakit ka nagising kasi matanda ka na. Hindi, Kasi, ibabalik mo yung sagot eh. Tanong eh. Ay, tanong. Hmm. Kasi ang para sa akin, tanong niya. Ibalik mo yung tanong niya. Hoy, bakit ka nag-DXN? Ang tanda-tanda mo na. Anong ibalik mo doon? Hindi na ka, ang DXC dahil malapang palakas yan. Di, ganito yun. Ay, ano yun? Sabihin mo rin. Ikaw matanda na, may ginagawa ka ba? Buti pa ako matanda, may DXN. O, di ba? Ibabalik mo yun kasi yun ang tanong eh. Bakit pa kasi nag-DXN? Meron ka namang abroad ah. Ayaw lang nila kumita ka. Naku, yan ang marami dyan sa tabi-tabi. Okay? Set goals. Kailangan meron kang target. Kailan ka star agent, star ruby, star diamond. Kailan ka kikita ng 25,000. Tuturuan kayo. Kaya, aksyonan nyo ha. Galaw na agad. At saka, isa pa, bigyan nyo ng importante ang inyong mga pangangailangan sa panahon. Bigyan nyo talaga yun. Isama nyo talaga yun. Then, kailangan specific ka. Alamin mo talaga ang yung tamang buhay. Kaya sabi ko, ikaw kung nagbabantay ka ng bata ngayon at yun lang ma'am, kung gagawin mo pa yan, 5 years from now, ganun pa rin ang buhay mo kung hindi ka mag-DXN. Kaya linawin mo. Nakuha, pwede mo nang dalhin ng bata eh. Ikaw, nagtatahi ka ngayon, kung hindi ka mag-multiply sa DXN, hindi ka mag-invite. 5 years from now, magtatahi ka pa rin. Ang tanong, okay ba katawan mo? Baka sabi ko, kanina nasaan yung sinulit. Pwede ho ba? So, ang DXN nagpapalakas sa atin. Then, manageable. Kailangan, yung mga gagawin nyo, halimbawa, gusto mo kumita ng 30 mil, kailangan may manage mo yan kung paano makuha. Ha? Kasi magaling naman kayo manager eh. Manager na nga kayo dyan sa buhay ninyo ngayon. Then, kailangan, kung magbigay ka ng target na magkano kikitain mo, kailangan makayanan mo rin. Ibig sabihin, pag halimbawa, ganyan, kakayanin mo rin. Kailangan bigyan mo talaga ng sapat na specific na oras na gagawin mo ang DXN. Kaya sabi ko, 5 oras lang. Dapat gagampanan, ma-attain mo yan. Nakuha? Then, makatotohanan ka. Huwag mong kapag sinungalingan yung sarili mo.
nagpapasinungaling sa atin, napapahamak. Meron akong kaibigan dito, nahiyang sabihin na may breast cancer. Puro siya tanong, meron akong kaibigan na may breast cancer. Ngayon, nahiya kasi siya na sasabihin, nung hindi niya na matiis dahil nagiging stage 4 na, ako ho yun. Tingnan mo, ilang buwan pa siya nagsasabing meron siya pala yun. Ilumala na, nahirapan yung katawan. Kaya huwag kayong magpakunwari ngayon na meron tayo. Okay lang naman na meron ka ngayon. Hindi naman ho masamang kumita ng dagdag, di ba? Ang mahirap lang, mapagod ka. Ang sabi naman ng carpenter, ang sabi naman ng magsasaka, ako napapagod ngayon, pero mag-ani naman ako sa itinatanim ko. Kaya ngayon, mapapagod ka, pero may aanihin ka. Aanin mo yung hindi ka pagod ngayon. Mas pagod sa pagtanda mo, wala kang pera. O gaganon-ganon ka na, asan na ba si tita? Mag-DXA na ako. Teka lang. Nakatumbod ka pa. Ano, asa ko? Kaya pupunta. Mag-network ko ako. Sasabihin ko na ako, pakainin na lang kita, bigyan na lang kita ng kape. Araw-araw, isang piraso. Bakit ka kasi nung malakas ka pa, hindi mo ginawa? Kaya hanggat may kalakasan kang natitira ngayon, ilaan mo yan para sa maayos na buhay mo sa DXA. Tapos, siyempre yung trackable. You must have the way to determine how to succeed. Kailangan trackable. DXA na, nandito ka na. Isarado mo na yan para sa DXA. Huwag ka nang lalabas sa DXA. Hindi ka mapariwara. Basta't makinig ka lang sa amin. At sumunod. Nakuha? Okay? Malapit na. Then build leadership. Alam ko naman na kayo ay leader na. Pero ibang nililid nyo eh. Kung paano maglaba, paano magluto, paano magutom, anong gagawin pag gutom ka, anong gagawin pag mayroon kang kaguluhan sa bahay. Di ba barangay? Di ba leader yun? Yung, di ba? Pag may kaguluhan sa kapitbahay ba? Di ba leader yun? Ibig sabihin kasi ng leader. Meron kang gagawin para maayos. Kaya dito sa DXL, leader ka, gagawin mo ang buhay para maayos. Lead yourself. Dalhin mo ang sarili mo para sa kaayusan. Dahil masayang mamuhay na may pera at walang karamdaman. Kailan ba kayo kikita sa DXN? O malinaw? Una, ito yung effort natin. Medyo 100% talaga yan mula sa simula. Huwag niyong ibagsak yan. Huwag niyong gawing 10% ha. 100% ang effort. Ang income nyo yan sa una maliit. From learning stage, kumikita ka na sabay. 1 to 3 months maliit pang kita mo. Development 3 to 12 months, ito ay kikita ka ng tumaas na yung kita mo. Pwede ka na kumita dito ng 15,000 o 20,000 sa loob ng isang taon. Pwede kang kumita ng 1 year mo to 2 years ng 50,000. Pero ang effort mo, tuloy-tuloy pa rin. Pagdating na ikay nandirito na sa pangalawang taon nyo, ang effort mo ay lumiliit, ang income mo ay kumikita. Lumalaki. Tumatakas. Nakita ninyo? Ito po yung graph natin. Kung paano kailan ka kikita. Huwag mo lang pahintulutan na babagsak yan gaya ng pag-negosyo. Tama? Kailangan laging angat. O, sa tinapay, di ba, bilang ka, kailangan mag-increase ito kahapon, 10 lang benta ko, bukas 20 na. Dapat ganun ang pag-DDX, na bilangin mo yung tagumpay. Pag kulang, habulin. Ganun ang pag-negosyo, ha? So, ang income tumataas, ang effort ay nawawala. Effortless na ho, pag kayo ay may kagaya ko na nagsasalita, ako na yung napagod. Pero kumita naman ako. Mas malaki ang kita ko kaysa tamad kong sponsor. Kaya ang kita nyo dito, basta masipag ka, dahil hindi tayo pyramid. Ang marketing plan ng DXL, effort mo, kita mo. Hindi kita na-apply mo. Eh, lahat kami masipag. Tingnan mo, masipag kami. Wala pa kaming kain. Kape lang. Kasi ang kape, sa kape pa lang, busog na yan. Kaya matipid mag-DXL. Hindi ho ito magastos. Kung ayaw mong magluto, magkape ka lang na magkape. Mag-espirulina ka lang magkabuti.
makita mo yung isda mo, hindi mo na piprituhin, bakit busog mo? Nakikita mo ba yun? May tira ka na, busog ka na, wala pa kang sakit. Okay, alam niyo na kung kailan kayo kikita, ha? Gawin hindi. Maghintay hindi. Habang buhay hindi. O, huwag kayong magsinungaling sa sarili nyo yan, ha? Kasi kami, hindi na kami nasinungaling. Dito na kami. Kahit batuhin pa ako, anong gagawin, hindi talaga ako alis sa DXL. Ayaw, wag lang akong makapag-violate sa rules ng DXL kasi pag magka-violate ka, tatanggalin ka. Ganun dito sa DXL. Legit kasi. Parang nasa ano ka, politika. Batuhin ka. Okay, says of financial freedom. Focus. When building your network, maintain 3,000 PB para laging may bonus. Tapos, multiply. Mag-invite ka na mag-invite, ha? O, nandito lang ang ating speaker. Magaling na to. Tinuruan ko to. Tumatumbling na nga ito dito. Pag tumbling pa tayo, biuwi magad. Tapos pag mapagod ka pa, tumbling ulit. Hindi na naman. Ganun yan. Hinubog ko yan. Kaya yung asawa niya, unti-unti ko rin hinubog dahil hindi naman pwedeng magsabay sila. Kasi mayroon niyang ginagawa dito sa bahay niya. No get rich quick scheme. Wala po ditong mabilis yumaman pero sure at hinay-hinay na yayaman. Kaya yan, 1,000 PB. Magkano ticket? Hindi, 1,000 PB. Unang bonus mo, magkano? 60. Minus tax pa. Di 54 na lang. So, yan ang tinatawag na slowly, quickly, mabilis lang, pero no get rich. Hindi agad-agad yayaman. Pero quick. Anong quick? Unti-unti kang yayaman. Okay. Then, to grab sa our dreams, desire, kailangan dito yan sa puso, ha? Para makuha ang pangarap, makatotohanan ka, enthusiastic, laging masigla, ha? Kahit anong masasabi ng kapitbahay mo at lagi ka ng spotting paglabas. Ano yung spotting? Yung nagsasapatos na dati, nagchichinelas lang. Tapos hindi na naka-short, naka-slack na, tapos naka-blazer na. Tapos sabihin ka ng chismosa mong kapitbahay, sino kayang kapit niya? Tapos pinaayos na yung kilay sa mga babae, tapos yung lalaki, mabango na. Tapos naka-tak-ina, naka-kurbata pa. Tapos dala na yung, bali mo talaga yung tingnan mo, itsura niya. Iniwan yung isda, napunta sa DXL. Bali talaga yan. Tapos ito, pensyonado na. Tingnan mo yung mag-asawa, pinipirahan lang yan. Di ba ganon? Ngayon, ganon lang yan. Sabihin mo, attitude nyo lang yan. Kami, inayos na namin. Tapos, master mo yung negosyo mo. Din sacrifice lang sa sigla. Bandayan nyo, ha? Dito sa DXM, ang mindset natin, mga magulang tayong lahat. Ang sabi ng ating mga anak, mag-aaral ka ng mabuti, anak, para magkaroon ng trabaho. Pag maganda trabaho mo, may pera ka, tapos yung pangailangan mo, maati ka, tapos yung, ang tanong, may natira ba? Sir, empleyado ka, sir? Alam ko po yun. Kumusta naman po ang natitira? Kada katapusan. At yung pagretiro ninyo, kumusta naman din po? Ayos lang po. Ayos lang, pero ayos lang po talaga. Sobrang kaayusan kasi syempre, nakasurvive ka eh. Oh. Ang tawag nun, ayos sa survival. Pero yung sobra-sobra, yan ang ating hinanga dito, budget officer eh. Bakit? Pag kuha ni mister, budget mo yan, sabi niya, kulang ito, ano ba? Sabi niya, bahala kaya na natira. Yun po ang ibig sabihin, sir. Ayos lang, survive lang. Diba? Siya ang magbumanon eh, kasi siya yung nagkikita, uy, wala natin, tinitingnan niya yung lagay ng bigas, uy, kalahati na. Sabi niya, malapit ang sildo. Wala nang isda, tuyo na lang. Bigas ka pa ba dyan? Itlog na lang, mura. Unudis na lang, sabaw-sabaw. Di ba gano'n ang may sahod? Lanas ko kasi yan. Magkano lang naman ang sahod mo pag 300, pag 500, pag 600.
Pag 800, ilan yung kakain? Tanungin mo kung ilan kakain. Sa 300, nag-iisa ka lang yan. Sa 500, malamang dalawa ka na. Sa 600, paano kung kayo ay 8? Eh, ang kita mo ay 800. Iisang kain sa isang bata, magkano? Pwede naman yun. Kaya nga, di ba? Okay lang. Okay, ayos-ayos lang. Totoo yan. Di ba, sir? Kasi ako empleyado din, kaya alam ko ang buhay niyan. Survival lang talaga tayo. Hintay lang ba kung kailan tatanda? Hintay lang. Tapos nung nagkasakit, patay na ngayon. Doon doon, doon dito. Tapos may card naman eh. Pwede na yon. Ang pera mo, iniipon doon para pag magkasakit ka, kunin mo yung card mo, pambayad. O di ba? Isa mga walang card. Kaya hindi na natin gawin na mag-DXC na tayo. O sa DXC na. DXM, malaki ang pera dito. Pera talaga sobra-sobra. Kailangan mo magka-posisyon. Ano ang posisyon dito? Distributor, Star Agent, Star Ruby, Star Diamond, tapos Crown Ambassador, Crown Diamond to Crown Ambassador. 20 lang ho ang kailangan. Malaki na yung pera mo. Tapos, paano ka magkaroon ng posisyon? Kailangan mong magbuo ng negosyo. Build your network. Pagkatapos, paano magkaroon ng network? Invite, kailangan mag-present ka sa negosyo mo. Tapos, kung mag-present ka na ito, kung marunong ka na dito mag-present, ibig sabihin, skilled ka na. Pag skilled ka, madali na lang. Dahil, bakit ka skilled? Dahil may knowledge ka. Nang may knowledge ka na, paano yun nangyayari? Nag-aral ka. Dahil, nag-training ka. Kaya kung may training ka, may learning ka na, may knowledge ka, may skill ka, marunong ka na mag-invite, magkaroon ka ng network, magkaroon ka malaking mataas na posisyon, magkaroon ka ng malaking pera dahil sa DXM at matutupad yung pangarap mo. Magkaroon ng marami. Marami ka ng pera. Anong buhay mo? Magkano ang pera marami? Pag 50 mil, okay na yun ba sa inyo? Marami nang mayayari sa buhay natin dyan. Lalo na kung hindi ka pala utang. Grabing buhay mo yan. Yan yung simula mo eh. So, yan ang buhay natin. Okay? Tapos, it's only as we develop others that we permanently succeed, sabi ni Harvey. Ang lahat ng glory comes from daring to begin. So, maitaas ka dahil sa pagsisimula. So, glorify yourself through Start DXN. Shine DXN, let's do all together, everyone achieve more. Hindi ka nag-iisa. Payag ba kayo na magawin ang DXN dahil hindi ka nag-iisa? Yes. Ayun. Meron akong kwento. Tapos na tayo, uwi na ako, late na ako. Magkwento na ako sa inyo, pahabilin. 2 kwento ito. Yung una, yung mag-ama. Maglolo pala. Doon na lang ako sa maglolo kasi ang mag-ama, hindi magkasama palagi yan. Yung maglolo, di ba? Di ba ang ama ay nasa trabaho, ang apo ay nasa lolo? Itong apo, makulit at matalino. Ang lolo din, syempre lolo, matalino din. Di, sabi ng lolo, tara anak, punta tayo sa ating farm. Sabi naman ng apo, ano gagawin natin, lolo? Alam mo na, ang ating gagawin, tingnan natin yung kambing doon kung ano nang nangyari at yung baka. Simple farm. Hindi naglaro-laro ang bata. Habang nalilibang yung lolo niya sa kakaikot-ikot sa farm nila, pagpapausok, pagpapaano nang naglilinis sa farm nila, anong sabi ng bata? Binulaga yung lolo. Wah! Oh, kung naman nakakagulat ka. Ano na naman ang iyong tricks yan at alam kong meron ka namang birong dala. Ang sabi niya, lolo, meron akong dala. Ano yan? Ibon. Maglaro tayo, lolo. Laruan natin yung ibon. Ang sabi ng lolo, anong klaseng laro? Hula-hula lang, lolo. Ang sabi ng lolo, sige. Ang sabi ng apo, lolo, ang ibon kong dala, hulaan mo kung patay ba o buhay. Kasi, alam kong matalino ka, lolo eh. Mas matalino ka pa sa akin. Sabi ng lolo, mas matalino ka.
Dahil yung pahulaan mo sa akin, hindi ko talaga mahuhulaan yan. Bakit, Lolo? Di ba sabi mo, hulaan ko kung patay ba o buhay? Opo, Lolo. Dahil kung sabihin kong patayan, unti-unti mong pakawalan. Kasi nasa likod eh, nakita ba ng Lolo? Nakita ba ng Lolo ang ibon na dala ng bata? At kung sabihin niyang buhay, papatayin niya, pipisilin. At pag sabihin patay, bubuhayin, pakawalan ng bata. Kaya, sabi ng Lolo, matalino ka talaga. Alam ko yon na matalino ka, pero hindi mo ako malalamangan. Hawak mo ang buhay ng ibon. Nasa iyong mga kamay at desisyon kung papatayin mo ba ayon sa paghuhula ko sa iyo. Kung anong gagawin mo dyan. Kaya ang bata, sabi niya, grabe, si Lolo talaga. Sobrang talino. Nalalamangan ako. Kaya ang buhay natin ay hindi hula-hula. Ang lesson nun, hawak mo ang buhay mo. Yun yung bata at ang ibon. Yung ibon ang buhay mo. Ikaw yung hahawak noon. Nasa iyo, kung patayin mo yan sa kawalan, ubuhayin mo yan nakasama ang DXM. Yes. Desisyon mo talaga yan. Hindi desisyon ng asawa mo, dahil hindi naman siya nandito. Hindi desisyon ng anak mo, hindi desisyon ng kapatid mo, mga apo mo, kung hindi desisyon mo yan, dahil buhay mo yan. Alam mo, pag matanda na tayo, puwera lang kung negosyante ka at patuloy yung negosyo mo. Puwera lang kung meron kang iniwan ng tatay mo, negosyo din, na talagang tumatanggap ka na lang. Pero kung nakikita mo ang buhay mo ay wala talaga pagdating ng pagtanda mo, na kulang ang pera mo, desisyonan mo ba ang sinabuhayin mo sa buhay mo? Desisyonan niyo ba ang buhay mo sa DXM? Hindi kayo magsisisi kung makinig kayo sa akin. O, isa pa. Yung isang donkey at mag-ama. Ang sabi, nag-usap yung mag-ama na maglakbay sila papunta naman sa farm. Ang sabi ng anak, Papa, tara na. Hila-hila nila yung, hindi na lang donkey, hindi nyo kilala eh, kalabaw na lang. Hila-hila nila yung kalabaw. Dala yung lubid. Tapos may nakasalubong isang kaibigan. O pare, saan kayo pupunta? Dun sa palayan. Hindi nyo sinakyan yung kalabaw. Sabi naman ng mag-ama, ay oo nga, sakyan namin yung kalabaw. Di sumakay yung mag-ama. Ngayon, yung isang kaibigan niya, nasa lubong silang nagsakay. Anong sabi ng kaibigan niya? Di naman kayo naawa sa kalabaw, saan ba kayo pupunta? Dalawa kayo sumakay. Sa aming bukirin, sabi naman ng mag-ama, tama nga si kuya. Baba nga tayo. Napapagod yung kalabaw. Ay, hindi, ganito na lang. Baba na tayo. Papa, ikaw na lang magsakay. Hilain ko yung kalabaw. Di, naglakbay na sila. Sakay. Mayroon pang pasipol-sipol yung papa kasi haya-haya magsakay ng kalabaw eh. Hinila ng anak. Nasa lubong na naman yung isang taong kaibigan nila. Saan kayo magpuntang mag-ama? Sa bukirin o. Magpunta ka, mag-araro kami doon. Oh, tanda-tanda mo na, bakit ikaw ang sumakay? Yung anak mo, pinahila mo, hindi ka ba naawa sa anak mo? Di sabi naman ng tatay, anak, ikaw naman ang sasakay, ako naman ang bababa. Kasi matanda na ako eh. Sige, lakbay na naman sila, malayo yung pala yan eh. Nakasalubong na naman isang kaibigan. Saan kayo pupunta mag-ama? Sa palayan o, sa bukirin. Ikaw ba anak? Kabata-bata mo, ikaw ang sumakay, yung tatay mo, pinalakad mo. Sabi naman ng anak, Papa, ikaw na po na sasakay dito. Sabi na, noong una, sumakay tayong dalawa, sinaway tayo. Pangalawa, hindi tayo sumakay, sinaway tayo. Bakit hindi sumakay? Nang sumakay tayo, sinaway tayo.
nung bumaba tayo, nagpalitan ng sakay, sinaway din tayo. Nung ikaw sumakay, sinasaway tayo. Nung ako sumakay, sinasaway tayo. Ano kayang gagawin natin, anak? Wala na silang masabi. Sabi ng mag-ama, buhatin natin ng kalabaw. Di, posisyon na sila. Sabi ng tatay, anong gusto mo anak? Sa paahan o sa unahan? Ay sa likuran o sa buntot? O sa unahan? Sabi ng anak, saan ho ang mag-aantay? Apa, sabi ng papa, buntot lang. Pwede mong pasanin yung buntot. Sabi, papa, sabi mo pasanin yung kalabaw. Kaya nga magplano muna tayo kung anong gagawin natin dito sa sobrang bigat. Di, ganito na lang, dito tayo sa gitna ng kalabaw. Di ba yung paahan ng kalabaw, merong unahan at panghulihan. Doon silang dalawa sa gitna, ganun-ganun sila. Tapos siyempre, yung kalabaw, bakit ba nandito yung aking mga amo na sa aking tiyan? Di, gano'n din ang kalabaw. Ngayon, hindi sila makakaalis-alis. Di may nakita na naman kaibigan nila. Ano pang ginagawa niya dyan? Bubuhatin namin yung kalabaw. Alam niyo, hindi niyo mabuhat yan. Pinahirapan ninyo ang sarili ninyo. Bakit niyo buhatin yung kalabaw? Pwede kayong mamatay na pag madaganan kayo ng kalabaw, mapilayan. Isipin niyo mabuti. Bakit niyo ginawa yan na hindi niyo naman kayang gawin yan? Tapos ano sabi ng mag-ama? Ano naman gagawin natin? Lahat na nakasalubong natin may sinasabi. Ano pang moral lesson sa atin yon? Wala tayong ginagawa sa mundong ibabaw na walang magko-comment. Nakuha ninyo? May kanya-kanya tayong suliranin na dinadala. Kahit anong gagawin natin, may masabi at masabi pa rin yung kapitbahay natin, kasama sa tahanan, lahat ng mga nakapaikot sa atin, may masasabi yan. Ikaw dyan, kung bakit nahirapan ka na sa buhay dahil pinakinggan mo ang wala namang ginawa sa'yo. Doon ka makikinig sa may gagawin sa'yo. Nang gumaan ang buhay mo. Dahil ang kalabaw, yun ang problema mo. Ikakamatay mo yan kung lagi ka lang makikinig sa ayaw sa ginagawa mo. Kaya kung mag-de-exam ka na, huwag mong pakinggan ang ayaw sa ginagawa mo. Maghanap ka ng kagaya namin. Wala kang tama sa tama. Lahat na gagawin mo ay mali, kahit alam mo ay tama. Kaya kung makikinig ka, pahirapan ka lang ng tao na bidiscourage sa'yo sa diin sa'yo. Okay? Nagkaunawaan ba tayo? Yes. Yung bang kwininto ko kayo patungkol sa kalabaw ay tunay na buhay natin? Yes. Di ba? Kaya sa pagkikinig natin sa mga tao, tuloy tayong walang bibingihan, bulag-bulagan ka lang, dahil alam mo ang ginagawa mo ay tama para sa iyo sa ikagaganda ng buhay. Okay. Ngayon, nag-giveaway na ako, ha? Ito ay Lion's Mane Coffee. Uminom mo kayo dito nang kayo ay tumalas ang isipan, tumalino at dahil ang sekreto ng